Happy anniversary po sa bawat isa po sa atin. Feeling ko ang tangkad-tangkad ko dito po. Ayan po. Nakakatuwa naman po na tignan yung mga kabataan po natin na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon, and hopefully sila ay mag-follow on talaga at magtuloy-tuloy sa pagpapagamit sa Panginoon. Ayan. So wait lang po, buksan ko lang po ang aking... By the way, siguro batiin muna natin ang ating mga katabi habang naghihintay. And batiin nyo po ng happy anniversary sa inyo. Ayan. Ayan. So by the way, kung napapansin nyo yung mga kabataan, nakikita natin na sila naman po yung nagpapagamit sa Panginoon. And dati, sa totoo lang, kung titignan ko at babalikan ko ang aking nakaraan, isa lang din ako sa mga kabataan dati na nagli-lead dito sa harapan. And ngayon, isa na ako sa nagtuturo at nagbabahagi ng mabuting balita sa lahat. So, sige po, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Ayan, parang ang lungkot ng bawat isa. Ulitin nga po natin, magandang umaga po muli sa bawat isa. Ayun, nakapag-almusal naman pala. Salamat mga kids. Ayan. By the way, first time ko lang din pong gagawin itong klase ng preaching na ito. Pero gusto ko lang pong baguhin panandalian ang style ng aking pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And since Kids Sunday na rin po ngayon, hayaan nyo pagbigyan nyo po ako na pagsamahin natin ang Bible story at ng preaching, gawin natin na magkasabay po. So today's sermon will be a bit different. Instead sa usual na ginagawa po natin, I will present it as a story in a first-person narrative preaching. Ang nais ko lang pong gawin ngayong umaga na ito is to act as a biblical character na mababasa rin po natin sa Biblia. And to portray that person, and hopefully ito'y makatulong sa atin, helping us to understand, experience God's Word through their life. And hopefully ma-appreciate nyo rin ang buhay ng Bible character na ipe-portray ko. But before that, let's open our Bible sa book of Galatians chapter 5:16. Since maikli lang din naman po ito, ay basahin muli natin. Galatians chapter 5 verse 16. The Word of God says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na maaari kaming makapag-aral ng iyong salita. Maraming salamat sa lahat ng mga pagkakataong ito na libre lang namin ito nagagawa. And kahit mga kabataan na nandito ay nagagawa rin po itong itaas ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa bawat pagkakataon na ito, and hopefully ito ay magpatuloy dito sa church na ito, itong gawain na ito. Tulungan nyo rin po ang inyong lingkod na po Lord, may ibahagi ko ito ng may kalinawan, ng may kaayusan, and nawa po Lord ay samahan nyo ako sa aking pagbabahagi ng mabuting balita. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. So sige po, umpisahan po natin. Punong-puno na naman yung church dito. Punong-puno na, napakadami na naman ng mga tao. Nakakagalak na maaari na naman akong magbahagi ng mabuting balita sa lahat. Pero bago siguro ako mag-umpisa sa aking pagbabahagi, hayaan nyo munang magpakilala ako. Ako nga pala si Apostle Peter. Pwede nyo akong tawaging Simon Peter, pero siguro para mas madali, Pedro na lang. Para maikli, Tagalog pa. O minsan lang ako mag-Tagalog, kaya pagbigay nyo na ako. At kung makikilala nyo ako noon, kung makikita nyo ang aking buhay noon, hindi nyo aakalain na gagamitin pala ako ng Panginoon. Maaari pala akong gamitin ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita sa harapan. Bakit sino nga ba talaga ako? Sino ba si Apostle Peter? Gagamitin ako sa libo-libong tao, sa napakaraming tao, sa harap ng maraming tao. Sa totoo lang, sa tuwing tinitingnan ko yung sarili ko, sa tuwing tinitingnan ko lahat ng mga kaganapan sa buhay ko, hindi ako makapaniwala.
Hindi ako makapaniwala na magagawa ko ang lahat ng ito. Makakaharap ako sa inyo sa dami ng tao na to, may nakatayo pa sa likod. Hindi ako makapaniwala sa bagay na yun. Kung tatanungin niyo ako, bakit? Bakit? Bakit hindi ako makapaniwala sa bagay na yun? Una sa lahat, sino nga ba ako? Sino nga ba si Pedro? Base sa mukha na nakikita ko, masasabi ko na kilala niyo ako. Narinig niyo na ang pangalan ko. At na paulit-ulit niyo nang naiintindihan at naririnig at napapakinggan kung sino ba ako at ang buhay ko. Una sa lahat, simple lamang ako. Simple lamang akong tao. Hindi ako yung katulad ng mga magagaling na tagapagturo sa harapan. Simpleng tao lang ako na masasabi kong mangingisda lang. Hindi ako katulad ng mga profesional na nagsasalita sa harapan. Hindi ako ganun. Sanay ako sa dagat. Sanay ako maghagis ng lambat. Sanay ako sa laot. Pero hindi ako sanay humarap sa maraming tao na katulad nyo. Sa dagat ba may makikita kayong maraming tao? Hindi. Hindi ako ganong tao. Kaya masasabi ko na hindi talaga ako. At alam nyo, kung magiging tapat lang din ako sa bawat isa sa inyo. Sa totoo lang, nakakatawa man isipin to. Dahil marami ang nag-iisip na si Apostle Peter ay perpektong tao. Ay napakabuti na tao. Pero kung titingnan nyo ang aking buhay, marami din akong pagkakamali. Hindi ako perpekto na katulad ng iniisip ng karamihan sa atin. Hindi ako katulad ng mga tao na iniisip nyo na hindi nagkakamali. Dahil katulad nung bawat ng isa sa atin dito, katulad ng mga kabataan na naandito, makasalanan din ako. Sa bilis kong magsalita nang hindi ko man lang iniisip kung anong mangyayari, maiisip kung anong iisipin ng mga taong nakapaligid sa akin, sa bilis kong magdesisyon, nang hindi ko alam kung ano yung magiging epekto nito. Yan ako. Yan ang Pedro na hindi nyo pa siguro nakikilala. Mabilis ako sa lahat ng mga mabilis. Ganun ako eh. Mabilis din akong mangako. Mangangako ako pero sa huli pala hindi ko mapapatunayan at hindi ko magagawa. Hindi lang yan. Mabilis din akong magalit. Alam nyo, sa simpleng bagay lang, nagagalit na kagad ako. Kumbaga, simple lang yung nangyari pero pipitik na kagad, naandun na kagad, galit na kagad si Apostle Peter, si Pedro, magwawala na kagad. Ganun ako. Ganun akong klase ng tao. Pero hindi pa natatapos ang lahat. Ang pinakamalala sa lahat, madalas mabagal akong umunawa. Oo, aminado ako sa bagay na yan. Katulad din ng bawat isa sa atin, mabilis akong mag-isip, magsalita, pero mabagal akong umunawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa akin. Hindi lang yan. Oo, aminado din ako sa pagkakataon na ito na mabagal din akong maghintay. Hindi ko kayang maghintay ng sobrang tagal. At minsan, mabagal din akong sumunod. Pero siguro, depende siguro, sino nga ba ang nag-uutos? Ano nga ba ang inuutos? Madalas, ang tinitingnan ko, ano ang makukuha ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Pero alam nyo, ang nakakatuwa sa bagay na ito, isa lang ang masasabi ko sa lahat ng mga bagay na ito. Ang katotohanan, mahal ko si Jesus. Oo, mga kabataan, mga magulang na nandito, mahal ko ang ating Panginoon. Mahal na mahal ko si Jesus at yan ang laman ng aking puso. Pero alam nyo, hindi ibig sabihin ito na sinasabi ko mahal ko ang Panginoon. Iniibig ko ang Panginoon. Sinusunod ko siya. Ay masasabi kong marunong na agad akong maglakad ayon sa Espiritu. Hindi ganun yun. Paano ko ba sasabihin to?
Paano ko ba ipapaliwanag sa inyo? Yan yung gusto ko, siguro ibahagi ko na lang sa pamamagitan ng aking kwento, ng aking buhay. At yan yung gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa inyo, ibahagi sa bawat isa sa inyo. Umpisahan natin ito sa pinakaugat ng aking buhay. Sino nga ba si Pedro? Alam nyo ba, bago natin umpisahan itong kwento na ito, may tanong muna ako sa bawat isa sa inyo. Para sa inyo, kung tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, para sa inyo, ano ang pinakamasakit na tunog sa buong mundo? Para sa inyo, pag-isipan nyo, ano kaya yung pinakamasakit na tunog na palagi nating naririnig? Na pag narinig natin yon, bigla na lang tatago sa puso natin. Para sa akin, kung tatanungin nyo ang bagay na yun sa akin, hindi ito yung hagupit ng latigo sa likod. Tak, tak, tak. Sakit nun. Pero hindi ito yung pinakamasakit. O kaya naman yung sigaw ng kapighatian, kalungkutan na nararanasan ng bawat isa sa atin. O mas lalong, hindi ito yung kalansing ng barya ng pagkakanulo. Hindi ito yung pinakamasakit na tunog na maaari nyong marinig para sa akin. Alam nyo, ang pinakamasakit na tunog para sa akin ay simple lang. Ang tilaok ng manok. Ang tilaok ng manok. Tik-tilaok. 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 Sa tuwing naririnig ko itong bagay na ito, bumabalik-balik ako. Nung gabing durog na durog yung puso ko. Durog na durog, hindi lang puso, kaloob-looban ko, durog na durog. Ito'y nung ako'y sisimon pa. Muli, sino nga ba ako? Isa lamang akong mangingisda na matigas ang ulo, na hindi marunong makinig. At yan ang pagkakakilala sa akin ng lahat. Na tipong akala nila matapang akong tao. Akala nila, ganun ako katatag na tao. Pero sa loob-loob ko, kung titingnan nyo ang aking buhay, punong-puno ko ng maling motibo. Punong-puno ito ng sakit. Punong-puno ito ng takot sa aking buhay. Yan si Apostol Pedro. Mga anak na naandito, mga kapatid na naandito na nakikinig ngayong umaga na ito. Kung tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, kayo, ikaw, nakikita nyo ba ang isang apostol sa akin? Nakikita nyo ba ako bilang isang apostol? Itong klase ng tao na ito? Sa totoo lang, ang nakikita nyo ngayon ay isang taong binuhay lamang ng biyaya at awa. Isang taong dating masasabi ko'y galit na galit, alipin ng sariling galit, alipin ng mga takot na meron sila, alipin ng yabang na meron ako. Kasi kaya ko yung sarili ko eh. Yun, ako. Ngayong umaga, hubaran natin ang pagkukunwari na ito. Gaya ng aking naranasan. Tingnan natin kung ano ba yung makukuha natin dito sa istorya na ito. Alam nyo, dito sa buhay natin, punong-puno ng laban. Punong-puno ng laban na hindi natin maiintindihan. Kaya, since pinag-uusapan na rin naman natin ang labanan, pag-usapan natin ang tunay na labanan. Ang labanan sa ating sarili. Siguro hindi nyo napapansin itong bagay na ito, pero merong labanan. Siguro dahil busmos pa lang at bata pa lang kayo, hindi nyo naiisip na meron tayong labanan na kinakaharap. Pero bilang isang mananampalataya, tayo ay may laban na kinakaharap araw-araw. Ang labanan sa ating sarili. O ang labanan ng iyong sarili at ng Espiritu ng Diyos. Yun yung aking naranasan din sa aking buhay. Sa totoo lang,
Mga kapatid, pag pinag-uusapan ang labanan, isa sa mga lagi kong naiisip na panlaban sa aking buhay, sa lahat ng mga nararamdaman ko, sa lahat ng mga takot na aking naiisip, sa gitna ng matinding panganib, sa matinding takot, ay ang aking espada at ang sarili kong lakas. Madalas ito ang ginagamit ko sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay. Pero ika nga nila, madalas naririnig ko itong mga katuruan na ito, itong mga salita na ito. Ika nga nila, huwag niyong susundin ang pagnanasa ng laman. Itong bagay na ito, napakadaling intindihin, pero sa sarili ko, ang babaw lang pala ng pagkakaunawa ko dito. Ito yung madalas na naririnig natin sa Biblia. Ito yung madalas na sinasabi ng Panginoon nung ako'y nabubuhay pa. Ganito pala yung bagay na yun. Ganito pala kabigat yung bagay na yun. Noon, akala ko pag sinabi yung laman, ito yung paggawa ng kasalanan. Ito yung paggawa ng pagkakamali. Then, yun na yun. Pero, maling-mali pala ako sa bagay na yun. Sa totoo lang, kung titignan nyo, napakababaw lang pala ng bagay na yun. Napakababaw lang pala ng pinanghahawakan kong katotohanan sa aking buhay. At buong buhay ko, ito yung pinangdala-dala ko. Bit-bit ko. At sa totoo lang, sa aking buhay na pagtanto ko, ang laman ay ito yung pagtitiwala sa sarili nating lakas, sarili nating diskarte, at hindi sa ating Panginoon. Yun yung tinutukoy ng mga salita na yun. Ito yung pagsunod sa init ng ulo natin, katulad ng aking mga nakasanayan, katulad ng aking mga ginagawa, na labis kong masasabi kong pinagsisisihan ko. Nakakalungkot man isipin, nakakayaman aminin na ito'y nagagawa ko sa lahat ng pagkakataon. Nalala ko pa ang kaganapan sa hardin ng Getsemani. Nang dumating ang mga sundalo para dakipin ang ating Panginoon. Sa takot ko, halo-halong emosyon yung nararamdaman ko. Halo-halong, hindi ko na maintindihan kung ano yung pumapasok sa isip ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Takot na takot ako sa mga pagkakataon na ito. Kaya, nakakalungkot man aminin sa bawat isa sa inyo, ang laman ang naghahari sa akin sa mga pagkakataon na ito. Akala ko, ang buong buhay ko, ang gagawin ko, lalaban ako, kahit ano man yan. Uunahin ko sila, sasaktan ko sila, pwede ko silang gawin lahat ng mga bagay para sa Panginoon. Kahit makasakit na ako. Dahil nga sa takot na ito, sa isang iglap, nasugatan ko ang isang tao. Nasaktan ko ang isang tao dahil sa galit na ito. Nasugatan ko siya sa kanyang tenga. Sa gitna ng katahimikan, katulad ng nangyayari ngayon, umalingaw-ngaw ang sigawan. Nangibabaw yung sigaw ng sakit na kanyang nararamdaman sa pagkakataon na ito. Akala ko, ito yung nais ng Panginoon na gawin ko. Akala ko, ginagawa ko itong mga bagay na ito para sa Panginoon. Pero alam nyo, ang nakakalungkot sa lahat, hinawakan ni Jesus ang aking kamay sa mga pagkakataon na ito. Naalala ko pa noon yung pakiramdam. Sobrang lamig ng kamay ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Ngunit kahit ganun yung sitwasyon, ramdam ko yung init ng titig niya sa akin. Titig niya sa aking mga mata. Ito yung titig na may nangungusap, may sinasabi sa atin. At alam nyo, nabanggit ni Jesus sa pagkakataon na ito, itabi mo ang espada mo, Pedro. Ang gumagamit ng espada ay sa espada rin mamamatay. Dito, nakita ko mismo sa harapan ko, na pinagaling niya ang
ang taong nasaktan ko, ang taong nagawang ko ng mali. Alam nyo, sa mga oras na yun, muli kong naalala ang mga salita ng Panginoon. Doon ko naintindihan ng lubusan, ang laman pala ay gustong gumanti. Pero ang Espiritu, ang layunin ng Diyos sa atin ay gustong magpatawad. Hindi pala ito yung nais ng Panginoon na dapat kong gawin. At alam nyo, isa pa sa napagtanto ko, yung espada na aking hawak-hawak, yung sariling diskarte na meron ako, ito pala yung panlaban na lagi kong bitbit. Ito pala ay simbolo ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito pagpapakita ng pananampalataya na meron tayo. Kaya mga kapatid, mga kabataan na naandito, mga magulang na naandito, na nakikinig ngayon, anong espada ang hawak mo ngayon? Ito ba ang talim ng iyong dila na hindi natin mapigilan katulad ko? Ito ba ang tigas ng puso natin na mauuna at mauuna ang sarili natin kaysa sa Panginoon? At masasabi nyo rin ba na ito'y katulad ng espada na aking daladala, na aking gamit-gamit? Kung ganun man, nakakalungkot sabihin sa bawat isa sa inyo, nagkakamali kayo sa bagay na yan. Malinaw na malinaw, yung bagay na yan, yung simbolo na pinanghahawakan mo sa iyong buhay ay kaduwagan. Kaduwagan yan at hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. Pinag-uusapan ng kaduwagan, sa totoo lang, alam nyo, madalas nararamdaman ko ito. Madalas umuulit-ulit itong bagay at pangyayari na ito sa buhay ko. Hindi lang yan yung aking nagawa. Hindi lang yan yung aking mga nasaksihan. Akala ko matapang na talaga ako eh. Akala ko ang lakas-lakas ko na. Akala ko magagawa ko ang lahat ng bagay sa sarili ko. Ang yabang ko pa nun, sa totoo lang, ang yabang-yabang ko pa nun sa aking mga salita. Sinabi ko nun kay Jesus, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Ang yabang kong sabihin ito sa Panginoon. Ngunit alam nyo ba, sa gabi ng aking pagkaduwag, sa totoo lang, ito na yung bahagi ng aking kwento na ang bigat para sa akin. Ayoko na sanang ibahagi itong kwento na ito, pero sa tingin ko, kailangan nyo itong marinig. Dito sa kwento na ito, makikita natin ang dakilang kaduwagan ni Pedro. Matapos ang kaguluhan na ito, paghuli sa ating Panginoon, dinala nila sa Jesus. At alam nyo ba kung anong ginawa ko? Sumunod ako. Oo, sumunod ako, ngunit napakalayo. Napakalayo sa ating Panginoon. Dahil hindi ko kayang lumapit sa Kanya. Hindi ko kayang abutin ang Kanyang kamay sa mga pagkakataon na ito. Alam nyo, ito yung panganib kapag ang laman ang ginamit mo. Ang laman ang nauna sa buhay natin. Palagi ko pa nasasabi noon, magaling ka lang kapag marami kayo. Pero pag mag-isa na kayo, tiklop ang tapang mo. Ganun ako katapang magsalita nung ako'y nabubuhay. Pero yun pala, yung mga salita na binitawan ko din at binibitawan ko, yun pala yung kakainin ko din sa huli. Balik tayo sa kwento ko. Sa mga oras na ito, nasa malayo lang ako at nakatanaw sa ating Panginoon. May isang pangyayari sa buhay ko. Nakatayo ko sa gilid, sa may apoy. May isang babaeng tumitingin sa akin. Nagtanong, ikaw ba ang kasama niya? Ikaw ba yung kasama niya, di ba? Dito nung tinanong ako, halo-halong emosyon. Hindi ko maintindihan kung anong isasagot ko. Hindi, gulong-gulo na yung isip ko sa pagkakataon na ito. Sa mga oras na ito, pakiram ko dito ay sobrang bigat. Hirap na hirap.
Hirap na hirap ako. Takot na takot ako. Alam niyo yung takot na tila gusto niyo na lang lunurin kayo ng lupa? Ganon yung klase ng takot na aking nararamdaman sa mga pagkakataon na ito. Na sa halip, itaas ko ang bandera ng Panginoon. Itaas ko ang bandila ni Jesus. Ibinenta ko ang aking kaibigan. Ang aking Panginoon na sinasabi kong hindi ko iiwan. Sinagot ko sa babae na ito, hindi ko siya kilala. Pangalawang beses, sinagot ko, wala akong kinalaman sa taong iyan. Pangatlo, isinusumpa ko, hindi ko kilala yung tao na yan. Isinumpa ko ang aking sarili. Nagsinungaling ako para iligtas ang aking balat, ang aking sarili. Yan yung dakilang kaduwagan ng Pedro. Nakilala nyo. Pagkatapos nito, narinig ko muli ang tilaok ng manok. Tigtilaok, tigtilaok, tigtilaok. Sa totoo lang, dito lumingon si Jesus sa pagkakataon na ito sa aking mata. Alam nyo, yung tingin na yun, tagos sa aking puso. Baon na baon sa kaloob-looban ng puso ko. Dahil hindi ito yung tingin ng paghatol ng Panginoon. Sa sinasabi kong hindi ko siya iiwan. Hindi ko siya iiwan. Alam nyo, para sa akin, ito yung tingin ng isang taong sugatan. Sugatang kaibigan na punong-puno pa rin ang pagmamahal sa akin. At tila sinasabi niya dito sa pagkakataon na ito, Pedro, itinatwa mo man ako, pero hindi kita itatatwa. Hindi kita papabayaan. Hindi kita iiwan. Alam nyo, matapos nito, dali-dali akong tumakbo sa dilim. Niyakap ang aking mga tuhod at umagulgol parang bata. Ganun kabigat, ganun kasakit ang pangyayari na yun. Dito nagsimulang babasag ng lubusan yung yabang na pinanghahawakan ko sa sarili ko. Ipagtitiwala ko sa aking sarili, sa totoo lang, yung yabang ko, nabitbit ko sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, wala na. Yung tapang ko, tunaw na. Ubus na. Ito pa rin ba yung Pedro na tinitignan nyo? Alam nyo, natitira na lang ay ang durog na puso ko na humihingi ng awa sa ating Panginoon. Alam nyo, hindi pa dito natatapos ang lahat. Hindi pa natatapos dito ang aking kwento. Oo, aminado ko at aaminin ko sa lahat ng mga tao na nandito. Oo, nagkamali ako. Oo, naging duwag ako sa pagkakataon na ito. Sa pagpili na manguna ang aking laman, ang aking takot, ang aking mga galit. Ngunit isa lang ang nasisigurado ko sa lahat ng mga pangyayaring ito. Alam ko at ramdam ko, hindi ako iniwan ng Diyos, hindi ako pinabayaan ng Diyos, at hindi ako iniwan ng Diyos sa kahihiyan, sa abo ng kahihiyan. Ilang linggo lumipas, naalala ko pa noon, mga pagkakataon na ito, nasa taas kami ng silid. At doon dumating ang totoong pagbabago sa buhay ko. Alam ko sa sarili ko, hindi na ito pagkilos ng aking laman. Hindi na ito aking sariling lakas. Hindi ko kayang ipaliwanag yung mga sumunod na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano nga ba ako ginamit ng Panginoon
sa pagkakataon na ito. Pero alam nyo, ito ang malinaw na gusto kong ibahagi sa bawat isa sa inyo. Sa pagkakataon na yon, alam ko na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. 3,000 katao ang nakarinig ng kanyang salita sa pamamagitan ko. Mga anak na nakikinig ngayon, mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood ngayon, nararamdaman nyo rin ba yung apoy sa puso nyo? Nararamdaman nyo pa rin ba ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nyo? Yan din ba yung pagkilos ng Espiritu na aking naranasan sa aking buhay? Yung tipong hindi ka makakatagal nang hindi mo itinataas ang pangalan ng Panginoon. Hindi ka makakatagal na mangaral sa Kanya. At gugustuhin mong maibahagi ang mabuting balita sa lahat. Yan din ba ang apoy na nararamdaman nyo? Alam nyo, yung Pedro na nakatago sa likod ng tao noon, nakatago sa likod ng takot na kanyang nararamdaman, ng kanyang emosyon, ngayon tumatayo na sa lansangan, ngayon nasa harapan na ng bawat isa dito, nagbabahagi ng mabuting balita sa lahat. Yung Pedro na tumatalikod sa isang tao, na pinagkanulo ang isang tao, ngayon ay hinaharap ang libo-libong katao, ang napakadaming tao sa kanyang harapan. Nangangaral ako, sumisigaw ako, itinataas ko ang pangalan ni Jesus. Yan ang ginagawa ko ngayon. Dito, hindi lang ako basta nangangaral. Nangangaral ako patungkol sa kanyang kamatayan. Nangangaral ako sa patungkol sa kanyang pagkakalibing at muling pagkabuhay, ang mabuting balita na ginawa ng Panginoon. Alam nyo ba, dahil sa pagkilos ng Diyos, 3,000 ang naligtas. 3,000 ang nanampalataya sa ating Panginoon noon. At alam nyo, kung papaano ang simpleng mangingisda lang, ang simpleng tao lang, ang simpleng takot na tao lang, ay nagawa ang lahat ng mga ito. Hindi iyon dahil magaling ako. Kasi kung babalikan natin kung sino nga ba talaga si Pedro, hindi ako ito. Hindi ako magaling na tao, hindi ako perpekto. Muli, iyon ay dahil sa ating Panginoon. Ang Panginoon na ang may kontrol sa buhay ko. Doon ko tunay na naintindihan ang mga salitang maglakad ayon sa Espiritu. Doon ko lubusan pumasok sa isip ko, pumasok sa buhay ko itong mga kataga na ito. Kaya muli, bakit ko nga ba ginagawa ang pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat? Bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng ito? Isa lang ang sagot. Dahil sa Panginoon. Dahil sa Espiritu. Ang Espiritu ay ang mas malakas kaysa sa takot na aking nararamdaman. Ang Espiritu ay mas matamis kaysa sa kahit anong kasalanang maaari kong isipin. Mas malakas ang Panginoon sa lahat ng ito. At alam nyo, ang paglakad sa Espiritu ay nangangahulugang hindi na tayo matatakot. Wala nang takot. Hindi ito yung ibig sabihin ng Panginoon sa bagay na yan. Ang ibig sabihin lang ng mga bagay na ito, na kahit natatakot ka, kahit ganyan ka lang tao, kahit wala kang kakayanan sa iyong isip, Diyos ang may hawak ng lahat. Diyos ang may hawak ng iyong mga paa. Diyos ang may hawak ng iyong bibig. Diyos ang may hawak ng iyong buong buhay. Para sa akin, isa lang po ang napagtanto ko. Ang paglakad ay hindi pagtakbo. Hindi ito agad-agad. Hindi ito masasabi natin na kapag tinanggap natin ng Panginoon, agad-agad naglalakad ka na sa Espiritu. Hindi ito yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ito matuturing na malaking pagbabago sa buhay natin. At hindi ito, ulitin ko, agad-agad na mangyayari. Ito'y araw-araw na pagpili natin sa dakilang pagkilos ng Diyos.
sa dakilang layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kapag galit ka, ay mas pipiliin mong pag-isipan muna, manalangin muna sa iyong sasabihin, sa iyong gagawin. Na kapag nasasaktan ka, ay mas pipiliin mong magpatawad. Na kapag ikaw ay natutukso, mas pipiliin mong tumakbo, umiwas sa kasalanan na maaaring magawa mo. Na kapag natatakot ka, ay mas pipiliin mong lumapit muna sa Panginoon kaysa sa sarili nating lakas. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Yan yung aking natutunan. Ito ang araw-araw na pagsuko ng ating buhay. At bilang pagtatapos ng aking pagkwento, ng itong kwentong ng aking buhay, hayaan niyong hamunin ko din ang bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon. Hamunin ko ang mga puso ng bawat isa. Mga kapatid, mga kabataan, mga magulang na nakikinig ngayon at nanunood, tanungin niyo ito sa inyong sarili. Hanggang kailan kayo maglalakad sa sarili niyong lakas? Hanggang kailan kayo magtitiwala sa sarili niyong kakayanan? Kung ako mismo, yung Pedro na nagbunot ng espada ng dahil sa galit at emosyon. Kung ako, yung Pedro na nagkalulo kay Jesus dahil sa takot na aking nararamdaman, ay ginawang tagapagbahagi ng mabuting balita sa nakararami. Tandaan nyo itong lahat ng ito. Kaya ka rin niyang baguhin. Kayang-kaya ka rin niyang baguhin. Kaya ka niyang tulungan sa bagay na yan. Hindi hadlang yung kahinaan mo. Hindi hadlang yung takot na nararamdaman mo. Alam nyo, ang pinakang hadlang lang sa buhay na ito, sa pagkakataon na ito, kung ayaw mong sumuko sa Panginoon, kung ayaw mong magpasakop sa dakilang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang tanong, pagod na ba kayo? Pagod na ba kayong magkunwari na akala nyo ang lakas-lakas nyo, pero sa gabi, kada gabi umiiyak ka, humahagulgul ka dahil sa kasalanan ginagawa mo? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba na kontrolin yung galit na meron ka? Kontrolin yung emosyon na meron ka? Pero sa huli, mabibigo ka lang pala. Sasabog at sasabog yan. Makinig kayong mabuti sa akin sasabihin. Mga kapatid, bitawan nyo yung espada na yan. Bitawan nyo yung pinanghahawakan nyo sa buhay. Bitawan nyo lahat ng yan. Katulad ng pagbitaw ko sa inaakala kong lakas, na inaakala ko makakatulong sa akin. Itigil natin ang pagtitiwala sa laman. Itigil natin ito. Ang laman ay masasabi nating mapaglinlang, tuso. Dahil sasabihin ito, kaya mo, magagawa mo yan. Pero katulad ng aking naranasan, iiwanan ka nito, durog, sugatan. Ngunit ang Espiritu ay narito sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataon na ito, katulad ng pagyakap sa akin ng Panginoon sa dalampasigan, gusto ka niya ring yakapin sa pagkakataon na ito. Tanungin mo sa sarili mo, itong mga katagaan na ito, itong mga katanungan na ito, sino na nga ba nagkokontrol sa buhay ko? Sino na ba ang nangunguna sa sarili ko? Ang laman pa rin ba? Ang lakas mo pa rin ba? Ang kakayanan mo pa rin ba? O ang Panginoon na dakila sa lahat? Kung ang Espiritu ay ganito, at kung gusto mong maglakad ayon sa Espiritu, sabihin mo ito sa buong puso mo. Panginoon, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Hindi ko kayang gawin ito nang wala kayo. Turuan mo akong maglakad ayon sa Espiritu. Isang hakbang bawat araw. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Natuklasan namin ang buhay ni Apostol Pedro.
Nawa po Lord, katulad din po ng pagbabago sa kanyang buhay, ito yung matamasa namin. Magpatuloy kaming paglakad ayon sa Espiritu. Nawa ay ito'y gawin namin hindi dahil inutos lang sa amin, hindi dahil sinabi lang ng iba, kundi gagawin namin ito para sa iyo. Dahil mahal namin kayo. Maraming salamat sa bagay na yan. Kayo na pong bahala po sa amin at samahan niyo po kami dito sa pagbabago na ito ng aming buhay. At naway, maglakad kami ng naayon sa inyo. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen.